Sa dulong bahagi ng bayan ng Agustin, kung saan ang lupa ay tila na pag-iwanan ng pagunlad at ang hangin ay may dalang amoy ng palay at basang lupa, naroroon ang isang maliit na kubong pawid na pinagkukublihan ng mag-asawang sina Ramon at Elena. Ang kanilang tahanan ay nakatindig sa gilid ng palayan, malapit sa isang matandang punong balete na kasing tanda na marahil ng mismong bayan. Ang punong iyon ay kilala sa lugar. Sinasabing may nakatira roon. Hindi tao kundi nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Marami na ang nagkwento na may naririnig silang bulong tuwing dapit hapon. May nakikitang aninong gumagalaw kahit walang hangin at may mga pagkakataong ang mga dumaraan ay nakararamdam ng kakaibang lamig sa kabila ng maalinsangang gabi. Ngunit para kina Ramon at Elena, ang balete ay isa lamang tahimik na saksi sa kanilang araw-araw na pakikipagsapalaran. Mahigit 10 taon ang mag-asawa ang dalawa, ngunit tila hindi pa rin sila sinuswerte. Si Ramon ay isang magsasakang may sipag at tiyaga, ngunit ang lupang kanyang sinasaka ay hindi kanya. Nakikisaka lamang siya sa mayamang may-ari ng lupain na kumukuha ng malaking bahagi sa kanilang ani. Sa bawat tag-ani, halos sapat lamang ang natitira upang maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Si Elena na may tahimik ngunit matatag. Siya ang haligi ng kanilang maliit na tahanan. Nag-aalaga ng manok, nagtatanim ng gulay sa likod ng kubo, at kung minsan ay naglalako ng kakanin sa baryo upang madagdagan ang kanilang kita. Sa kabila ng kahirapan, hindi sila kailanman nawalan ng pag-asa. Ang kanilang pagmamahalan ang nagsilbing tanglaw sa madilim na gabi ng kanilang buhay. Ngunit may mga pagkakataong kahit ang pinakamatibay na puso ay napapagod. Isang hapon habang ang araw ay papalubog at ang langit ay kulay kahel at lila, umuwi si Ramon na mabigat ang hakbang. Halos hindi siya makatingin sa asawa nang salubungin siya nito sa labas ng kubo. Ano po ang nangyari? Mahinahong tanong ni Elena. Hindi agad nakasagot si Ramon. Inilapag niya ang kanyang sombrero at umupo sa lumang bangkong kawayan. Tinamaan ng peste ang kalahati ng palayan. Sa wakas ay wika niya. Kung hindi ito maagapan, baka wala tayong anihin. Sandaling natahimik si Elena. Alam niyang malaki ang epekto nito sa kanilang kabuhayan. Ngunit imbes na magpakita ng panghihina, lumapit siya at hinawakan ang kamay ng asawa. May awa ang Diyos niya. Malalagpasan din natin ito. Ngunit sa gabing iyon, habang nakahiga sila sa kanilang banig at pinagmamasdan ang mga bituin sumisilip sa mga siwang ng bubong, hindi makatulog si Ramon. Ang bigat ng responsibilidad ay tila nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi lamang para sa sarili ang kanyang pangamba, kundi para sa asawa na walang sawang umaasa sa kanya. Nababangon siya at lumabas ng kubo. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at mahinang ihip ang hangin ang maririnig. Napatingin siya sa punong balete na nakatindig ilang hakbang lamang mula sa kanilang tahanan. Sa dilim ng gabi, tila mas malaki at mas misteryoso ito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong nagtulak sa kanyang lumapit dito. Tumayo siya sa harap ng punong balete at marahang hinawakan ang magaspang nitong katawan. Kung may nakatira man dito, bulong niya sa hangin, tulungan mo sana kami. Hindi ko na alam kung paano pababangon. Hindi niya inaasahan ang anumang tugon. Isa lamang itong desperadong panalangin ng isang lalaking ubos na ang lakas. Ngunit sa kanyang pagtalikod upang bumalik sa kubo, napansin niyang tila may kakaibang liwanag na sumilip mula sa mga ugat ng balete. Napahinto siya. Maaaring guni-guni lamang, sabi ng kanyang isipan. Ngunit malinaw niyang nakita ang munting sinag na tila kumikislap sa pagitan ng mga nakalawit na ugat. Muli siyang lumapit. Sa ilalim ng punong balete, may maliit na siwang sa lupa na tila bagong hukay. Mula roon nagmumula ang mahinang liwanag. Nanginginig ang kanyang kamay nang dahan-dahan niyang alisin ang ilang tuyong dahon na nakatakip dito. Isang maliit na sisidlan ang naroon, tila yari sa ginto ngunit may disenyong hindi pangkaraniwan. Hindi ito kahawig ng anumang bagay na nakita niya sa bayan ng Agustin. Ang takip nito'y may ukit na mga hugis bituin at dahon. Bago pa man niya ito tuluyang mahawakan, may tinig na umalingaw-ngaw sa kanyang paligid. Hindi lahat ng kumikislap ay para sa mata ng tao. Napatras si Ramon at halos matumba sa pagkagulat. Nilibot niya ang kanyang paningin, ngunit walang tao. Ang tinig ay malinaw, malambing ngunit may kapangyarihan. Sino ka? Nanginginig niyang tanong.
Mula sa likod ng balete, unti-unting lumitaw ang isang babae. Ang kanyang kasuotan ay tila hinabi mula sa sinag ng buwan. Ang kanyang buhok ay mahaba at kumikislap na parang may alon ng liwanag sa bawat galaw. Ang kanyang mga mata ay may lalim na hindi maipaliwanag. Hindi siya karaniwang nilalang. Ako ang tagapagbantay ng punong ito, sagot ng babae. At ikaw, Ramon, ay matagal ko nang pinagmamasdan. Hindi malaman ni Ramon kung tatakbo o mananatili, ngunit may kakaibang kapanatagan sa presensya ng nilalang. Hindi kita sinasadya, mabilis niyang wika. Kung may kasalanan man ako. Wala kang kasalanan, putol ng babae. Ngunit ang bawat paglapit sa mahiwagang bagay ay may kapalit. Napatingin si Ramon sa sisidlan sa lupa. Ano po yon? Isang handog, sagot ng babae. Ngunit hindi para sa sino mang may pusong sakim. Tumahimik si Ramon. Hindi niya maikakaila na sa sandaling iyon, sumagi sa isip niya ang posibilidad na ang laman ng sisidlan ay makapagpapabago ng kanilang buhay. Ngunit kasabay nito ay ang takot na baka may kapalit na hindi niya kayang bayaran. Ano ang nais mo kapalit? Maingat niyang tanong. Ngumiti ang babae, hindi ng pananakot, kundi tila may pagsusuri. Hindi ko hinahanap ang iyong yaman, sapagkat wala ka niyon. Hindi ko kailangan ang iyong lupa, sapagkat hindi mo iyon pag-aari. Ang tanging hinihingi ko ay isang pangako. Anong pangako? Na kung sakaling pagpalain ka ng kapalaran, hindi mo kalilimutan kung saan ka nagmula. Ino't hindi mo isasara ang iyong puso sa mga nangangailangan. Napalunok si Ramon, iyon lamang ba? Sa kanyang isipan, tila napakadali ng hinihingi. Ngunit batid niyang ang mga pangako sa ganitong nilalang ay hindi dapat basta binibigkas. Ako po'y isang simpleng tao, Manya. Ngunit kung iyon ang kapalit, nangangako ako. Matagal siyang tinitigan ng babae na para bang sinusukat ang katotohanan sa kanyang mga salita. Sa wakas, marahan itong tumango. Kung gayon, kunin mo ang sisidlan. Ngunit tandaan mo, ang biyayang hindi pinahahalagahan ay maaaring maging sumpa. Sa isang iglap, naglaho ang babae na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwang mag-isa si Ramon sa ilalim ng balete, hawak ang maliit na sisidlan na patuloy na kumikislap. Nanginginig ang kanyang dibdib, hindi sa takot, kundi sa hindi maipaliwanag na pag-asa. Dahan-dahan niyang dinala ang sisidlan sa loob ng kanilang kubo. Mahimbing nang natutulog si Elena, umupo siya sa tabi nito at marahang ginising. Elena, bulong niya, may kailangan kang makita. Nagmulat ng mata si Elena at napansin agad ang kakaibang liwanag na nagmumula sa hawak ng asawa. Ano yan? Isinalaysay ni Ramon ang lahat ng nangyari, ang liwanag, ang siwang sa lupa at ang mahiwagang babae sa ilalim ng balete. Hindi nagpakita ng pagdududa si Elena, sa halip nakinig siya ng buong pansin. Buksan natin, mahinang sabi nito. Sabay nilang binuksan ang sisidlan. Sa loob nito ay hindi ginto, hindi alahas, kundi mga butil ng palay. Ngunit ang bawat butil ay tila yari sa purong ginto, kumikislap at may init na nagbibigay buhay. Napatingin sila sa isa't isa. Subukan nating itanim, mungkahi ni Elena. Kinabukasan maaga silang nagtungo sa maliit na bahagi ng lupa na hindi gaanong tinamaan ng peste. Doon nila itinanim ang ilang butil mula sa sisidlan. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari, ngunit pinili nilang maniwala. Lumipas ang mga araw at ang kanilang itinanim ay mabilis na tumubo, mas luntian kaysa sa karaniwang palay, mas matibay ang tangkay at tila hindi tinatablan ng anumang peste. Nagsimulang mabuhay ang pag-asa sa kanilang puso. Ngunit sa bawat paglago ng palay, may kasabay na bulong ang hangin sa ilalim ng balete. Parang paalala na ang biyaya ay may kaakibat na pagsubok. Sa pagtatapos ng linggo, napansin ng ilang kapitbahay ang kakaibang sigla ng bahagi ng kanilang taniman. May mga matang nagmasid, amamasid, may mga pusong nagtaka. At sa di kalayuan, sa lilim ng punong balete, may matang muling nagmasid sa mag-asawa, matiyagang naghihintay kung paano nila haharapin ang biyayang ipinagkaloob. Dito nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Ramon at Elena. Isang pagbabagong hindi lamang susukat sa kanilang kayamanan, kundi sa tibay ng kanilang pangako. Lumipas ang 3 linggo matapos itanim ni Ramon at Elena ang mahiwagang mga butil ng palay. Sa bawat pagsikat ng araw, tila may bagong hiwagang inihahain ang maliit na bahagi ng lupang kanilang tinamnan. Ang mga tangkay ay mas makapal,
mas tuwid, at mas matingkad ang lunti kaysa sa ibang pananim sa palayan. Habang ang ibang bahagi ng bukirin ay patuloy na nilalabanan ng peste, ang kanilang itinanim mula sa sisidlan ay nananatiling matatag at masigla. Sa bayan ng Agustin, mabilis kumalat ang balita. May mga kapitbahay na nagkukunwaring naglalakad lamang sa gilid ng kanilang sakahan upang sumilip. May mga nagtatanong ng may halong pag-uusisa at pagdududa. Anong pataba ang ginamit ninyo? Tanong ng isang magsasakang si Arturo na kilala sa baryo bilang mainggitin, ngunit mapagkunwari. Ngumiti lamang si Ramon. Pareho lang sa dati. Hindi niya kayang ibunyag ang katotohanan. Hindi pa niya nauunawaan ang buong lawak ng biyayang ipinagkaloob sa kanila. Ang tanging alam niya ay kailangang ingatan iyon. Si Elena naman ay naging mas maingat. Sa tuwing magdidilig siya, palihim niyang sinusulyapan ang punong balete. Hindi niya pa nakikita ang diwata, ngunit dama niyang may nagmamasid. Isang gabi, habang sila'y naghahapunan ng nilagang gulay at kaunting tuyo, nagsalita si Elena. Ramon, napapansin mo ba? Parang masyadong mabilis ang lahat. Alin? Tanong ng asawa. Ang paglaki ng palay, ang pag-uusisa ng mga tao, parang may paparating. Napabuntong hininga si Ramon. Hindi natin maaaring itago habang buhay kung ano ang bunga ng ani. Kapag dumating ang tag-ani, makikita at makikita rin nila. At dumating nga ang araw ng pag-aani. Habang ang ibang magsasaka sa bayan ng Agustin ay halos kalahati lamang ang inaasahang ani ang nakukuha dahil sa peste, ang bahagi ni na Ramon ay namunga ng higit sa doble. Ang mga uhay ay mabibigat at puno, tila babawat butil ay may sariling liwanag sa ilalim ng araw. Hindi lamang sapat ang kanilang ani, sobra pa ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakapagtabi sila ng palay na hindi nila kailangang ibenta agad. Nakapagbayad sila ng utang sa tindahan, nakabili ng bagong kagamitan sa bukid, nakapag-imbak para sa susunod na taniman. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsimula nang dalhin ni Ramon ang ilan sa kanilang ani sa pamilihan sa kabayanan. Ang mga negosyante ay nagtaka sa kalidad ng kanyang palay. Mas buo ang butil, mas maliwanag ang kulay, at mas mabango ang amoy kapag giniling. Sa iyo lahat ito? Tanong ng isang may-ari ng gilingan. Opo. Kung ganito lagi ang ani mo, babayaran kita ng mas mataas kaysa sa karaniwan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ramon ang bigat ng salitang pagkakataon. Hindi ito basta biyaya lamang, ito ay pintuan. Pag-uwi niya sa kubo, dala ang perang higit pa sa inaasahan, sinalubong siya ni Elena na may halong tuwa at pangamba. Ramon, totoo ba ito? Tahimik siyang tumango at iniabot ang supot ng pera. Napatakip ng bibig si Elena. Hindi ko akalaing mararanasan pa natin ito. Ngunit kasabay ng kanilang saya ay ang pagdating ng mga bagong bisita. Kinabukasan dumating si Don Federico, ang may-ari ng lupang kanilang sinasaka. Hindi ito karaniwang bumibisita ng walang dahilan. Kasama niya ang kanyang katiwala at 2 tauhan. Narinig ko ang balita, malamig niyang sabi habang tinitingnan ang bahagi ng lupang tinamnan ng mahiwagang palay. Maganda ang ani mo, Ramon. Opo, Don Federico. Kung ganyan ang kalidad ng ani mo, marapat lamang na pag-usapan natin muli ang hatian. Naramdaman ni Ramon ang unti-unting pagkipot ng kanyang dibdib. Noon pa man, hindi na patas ang hatian. Ngayon, tila mas lalo itong magiging mabigat. Don Federico, maingat niyang sagot. Pareho pa rin po ang lupa, pareho pa rin po ang pagod. Ngunit ngumiti ang matanda ng may bahid ng babala. Ngunit hindi pareho ang kita. Pagkaalis ng Don, tila nanlamig ang hangin sa paligid ng kanilang kubo. Muling napatingin si Elena sa punong balete. May kapalit, bulong niya. Kinagabihan, muling lumabas si Ramon at tumayo sa ilalim ng balete. Kung ito ang pagsubok, wika niya sa dilim, bigyan mo kami ng lakas. Mula sa likod ng puno, muling sumilay ang mahiwagang liwanag. Lumitaw ang diwata, taglay ang parehong kalmadong anyo. Ang kayamanan, sabi nito, ay hindi lamang sinusukat sa dami ng ani, kundi sa tibay ng loob. Ang unang pagsubok ay inggit, ang ikalawa ay kapangyarihan. Paano ko haharapin ang Don? Tanong ni Ramon. Sa katotohanan, sagot ng diwata, at sa tapang, ngunit tandaan mo,
ang pangakong binitiwan mo ay magsisimula ng subukin. Unti-unting naglaho ang diwata, ngunit naiwan ang kanyang mga salita sa hangin. Kinabukasan, nagpasya si Ramon na kausapin muli si Don Federico. Hindi bilang nakikisaka lamang, kundi bilang taong may dignidad. Sa loob ng malawak na bahay ng Don, buong tapang niyang sinabi, "Kung itataas ninyo ang hatian, wala pong matitira sa amin. Ngunit kung hahayaan ninyo kaming ipagpatuloy ang pagtatanim sa parang ito, mas lalaki ang kabuuang kita ng lupa ninyo." Tahimik na pinagmasdan siya ng Don. Hindi niya inaasahan ang ganitong katatagan mula sa isang simpleng magsasaka. Sa huli, pumayag ang Don sa pansamantalang kasunduan. Mananatili ang dating hatian sa loob ng 1 taon. Kung magpapatuloy ang magandang ani, sa kanila muling pag-uusapan. Paglabas ni Ramon sa malaking bahay, dama niya ang kakaibang lakas sa kanyang loob. Hindi lamang dahil sa ani, kundi dahil sa paninindigan. Ngunit habang siya ay naglalakad pa uwi, may isang pares ng matang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Si Arturo, ang magsasakang puno ng pagdududa. At sa ilalim ng balete, muling gumalaw ang mga anino. Ang biyaya ay nagsimula ng magbukas ng pinto ng pag-angat. Ngunit kasabay nito ay ang pagdami ng mga matang nagmamasid, mga pusong nag-iimbot, at mga kapangyarihang maaaring sumubok sa kanilang pangako. Sa bayan ng Agustin, hindi lamang ang ani ni Ramon at Elena ang mabilis na lumalago, pati ang mga lihim na nakapaligid sa punong balete. Hindi nagtagal ay naging usap-usapan sa buong bayan ng Agustin ang kakaibang pag-angat ng mag-asawang Ramon at Elena. Sa maliit na baryong sanay sa paulit-ulit na siklo ng tagtanim at tagani, ang biglang pagyabong ng kanilang sakahan ay tila isang pangyayaring hindi maipaliwanag. Sa tuwing may magtitipon sa tindahan ni Aling Marta, ang kwento ay iisa. May sikreto sila. Baka may bagong pataba. O baka naman may basbas. Walang tahasa paratang, ngunit malinaw ang tono, hindi lahat ay natutuwa. Samantala abala sina Ramon at Elena sa paghahanda para sa susunod na taniman. Mula sa unang ani ng mahiwagang palay, nagtira sila ng sapat na binhi upang palawakin ang kanilang taniman. Ngunit hindi nila ginamit ang lahat ng butil mula sa sisidlan. Maingat silang kumilos, tila ba alam nilang hindi dapat abusuhin ang biyaya. Isang hapon habang si Elena ay nagbibilad ng mga palay, may lumapit na isang matandang babae na bihirang makita sa baryo. Nakasuot ito ng kupas na saya at may hawak na tungkod. "Ikaw si Elena?" tanong nito. "Opo," magalang na sagot niya. "Maganda ang ani ninyo," wika ng matanda, sabay sulyap sa mga nakabilad na palay. "Ngunit mag-ingat ka sa labis na atensyon." Hindi agad nakapagsalita si Elena. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Kapag may umangat, may humihila pababa," tugon ng matanda. "At hindi lahat ng ngiti ay totoo." Bago pa makapagtanong si Elena, tumalikod na ang matanda at naglakad palayo. Nang lingunin niya muli, tila wala na ito sa daan. Kinagabihan, ikinuwento niya yon kay Ramon. "Hindi ko siya kilala," sabi ni Ramon. "Ngunit tama siya, mas mabuti ng tahimik tayo." Sa mga sumunod na araw, napansin nilang may mga bakas ng paa sa paligid ng kanilang sakahan tuwing umaga, hindi kanila at hindi rin kay Don Federico o sa kanyang katiwala. May mga bahaging tila may nagtangkang bunutin ang ilang punla, ngunit hindi natuloy. Isang gabi, habang ang buwan ay manipis at halos natatakpan ng ulap, nagpasya si Ramon na magbantay sa bukid. "Mag-iingat ka," bilin ni Elena. "Hindi ako lalayo," sagot niya. Nagtago siya sa likod ng ilang palumpong malapit sa bahaging tinamnan ng mahiwagang palay. Ilang oras ang lumipas bago siya nakarinig ng mahinang kaluskos. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang anino. Si Arturo. Maingat itong lumapit sa palay at yumuko, tila may kinukuha sa lupa. Ngunit bago pa nito mahawakan ang mga tangkay, nagsalita si Ramon. "May hinahanap ka ba?" Napatalon si Arturo at halos matumba. "Ramon, hindi kita nakita. Ano ang ginagawa mo rito sa ganitong oras?" Napakamot sa ulo si Arturo. "Nais ko lang sana makita kung ano ang kakaiba sa palay mo." "Tingnan mo sa umaga," malamig na sagot ni Ramon. "Hindi sa ganitong paraan." Namula si Arturo sa hiya at galit. "Akala mo ba hindi namin napapansin? Bigla kang umasenso, hindi normal iyon." Hindi sumagot si Ramon.
Alam niyang walang paliwanag na tatanggapin ng taong puno ng pagdududa. Umalis si Arturo na hindi lumilingon. Pag-uwi ni Ramon sa kubo, tahimik siyang naupo sa ilalim ng balete. Muli niyang naramdaman ang kakaibang presensya. Mula sa mga ugat ng puno, sumilip ang liwanag. Lumitaw ang diwata, ang kanyang anyo ay mas malinaw kaysa dati. Ang inggit wika nito ay parang apoy. Kapag hindi napigil, sinusunog nito ang may dala. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Ramon. Hindi mo kayang kontrolin ang puso ng iba, sagot ng diwata. Ngunit kaya mong kontrolin ang sarili mong tugon. Huwag mong hayaang ang galit ng iba ay maging galit mo rin. Ngunit paano kung may magtangkang sirain ang aming pananim? Tunay na biyaya ay may sariling lakas, tugon nito. Ngunit ang tunay na pagsubok ay darating hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Napakunot ang noo ni Ramon. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit hindi na sumagot ang diwata. Unti-unti itong naglaho at ang liwanag ay muling naging bahagi ng dilim. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na lumago ang kanilang taniman. Maging si Don Federico ay napilitang kilalanin ang kanilang sipag at galing. Ngunit may isang bagay na napansin ni Elena. Ramon, sabi niya isang gabi, parang mas nagiging abala ka sa pagbibilang ng kita kaysa sa dati. Hindi niya agad nasagot ang asawa. Totoo ang sinabi nito. Sa tuwing magbibilang siya ng kinita mula sa palay, may kakaibang pananabik siyang nararamdaman. Isang uri ng kasiyahang hindi lamang dahil sa seguridad, kundi sa kapangyarihang kaakibat nito. Gusto ko lamang masiguro ang ating kinabukasan, paliwanag niya. Alam ko, sagot ni Elena. Ngunit huwag nating kalimutan kung bakit tayo nagsimula. Ang mga salita ni Elena ay tila paalala ng pangakong binitiwan niya sa ilalim ng balete. Kinabukasan may dumating na isang balita sa baryo. Ang anak ng isang mahirap na kapitbahay ay nagkasakit at nangangailangan ng tulong para sa gamot. Walang sapat na pera ang pamilya. Tahimik na pinagmasdan ni Ramon ang supot ng perang kinita nila sa huling ani. Hindi ito maliit na halaga. Sa unang pagkakataon, kaya na nilang tumulong nang hindi sila malulubog sa utang. Ngunit may bahagi ng kanyang isipan na nagsabing, ipunin mo, hindi mo alam ang susunod na mangyayari. Tahimik siyang naupo sa lilim ng balete. Ang hangin ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang pagsubok na binanggit ng diwata ay hindi pala tungkol sa inggit o kapangyarihan ng iba. Ito ay tungkol sa sariling puso. Sa gabing iyon, kailangang pumili si Ramon, panghawakan ang biyaya para sa sarili o tuparin ang pangakong binitiwan niya sa ilalim ng punong balete. At sa kanyang pasya, magsisimulang magbago hindi lamang ang kanilang kapalaran, kundi ang direksyon ng buong bayan ng Agustin. Magdamag na hindi nakatulog si Ramon. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa kanilang kubo ay naroon ang supot ng perang kinita nila sa huling benta ng palay. Hindi yun kayamanan kung ihahambing sa yaman ng mga may-ari ng lupa, ngunit para sa kanila, iyon ang pinakamalaking halagang nahawakan nila sa buong buhay. Sa kabilang dako ng baryo, ang anak ni Mang Lito at Aling Rosa ay patuloy na nilalagnat. Kailangan ng gamot mula sa bayan, ngunit wala silang sapat na salapi. Tahimik na nakaupo si Ramon, pinagmamasdan ang supot na tila may sariling bigat. Lumapit si Elena at umupo sa tabi niya. Naririnig ko ang paghinga mo, maraan niyang sabi. Alam kong hindi ka mapalagay. Hindi agad sumagot si Ramon. Maya-maya ay nagsalita rin siya. Pinangako ko sa ilalim ng balete na hindi ko isasara ang puso ko sa nangangailangan. Ngunit kung magbigay tayo ng malaki, paano kung dumating ang panahon na tayo naman ang mangailangan? Ramon, sagot ni Elena. Nung wala tayo, hindi tayo tumigil sa pag-asa. Ngayon na meron tayo, bakit tayo matatakot? Ang mga salita ng asawa ay hindi utos, ito'y paalala. Sa wakas, tumayo si Ramon at kinuha ang kalahati ng laman ng supot. Hindi iyon maliit na halaga. Sapat iyon upang makabili ng gamot at makapagpagamot sa doktor sa kabayanan. Dalhin natin ito sa kanila, wika niya. Hindi na nagsalita si Elena. Ngumiti lamang siya. Kinabukasan nagtungo sila sa bahay ni Mang Lito. Nang iaabot ni Ramon ang pera, nanlaki ang mga mata ng mag-asawa. Hindi namin ito mababayaran, nanginginig na sabi ni Aling Rosa. Hindi ninyo kailangang bayaran, tugon ni Ramon. Kung may pagkakataon, ipasa ninyo ang kabutihan sa iba. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang pag-angat, naramdaman ni Ramon ang kakaibang gaan sa dibdib.
Isang uri ng kasiyahang hindi nasusukat ng pera. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Nakarating kay Arturo ang balitang tumulong si Ramon. Sa halip na humanga, mas lalo itong nag-aalinlangan. May labis na pera, bulong niya sa sarili, hindi normal yon. Sa mga sumunod na araw, napansin ni na Ramon at Elena na tila mas marami ang dumadalaw sa kanila. May humihingi ng payo, may nag-aalok ng pakikipagsosyo, at may naglalapit ng mga kahilingan. Hindi nila kayang tulungan ang lahat, ngunit sinikap nilang maging makatarungan. Isang gabi, muling lumabas si Ramon at tumayo sa ilalim ng balete. Tinupad ko ang pangako, wika niya sa dilim. Unti-unting sumilay ang liwanag sa pagitan ng mga ugat. Lumitaw ang diwata, mas malinaw ang anyo kaysa dati, at ang kanyang mga mata ay tila may ningning ng pag-aproba. Ang unang pagsubok ay nalampasan mo, sabi nito. Ngunit huwag mong isipin na ang kabutihan ay magtatapos sa pasasalamat. Ano pa ang darating? Tanong ni Ramon. Kapag ang isang tao ay nagsimulang umangat, hindi lamang inggit ang sumusunod. May darating na tukso. Tukso? Kapangyarihan, sagot ng diwata. Hindi lahat ng pag-unlad ay kailangang ipakita, at hindi lahat ng alok ay dapat tanggapin. Napaisip si Ramon, may darating bang alok? Ngunit hindi na sumagot ang diwata. Muli itong naglaho at ang punong balete ay naging tahimik na tulad ng dati. Lumipas ang ilang araw at dumating ang inaasahang balita. Nagpadala ng mensahe si Don Federico. Ipinapatawag si Ramon sa kanyang malaking bahay. Sa loob ng maluwang na sala, sinalubong siya ng Don na may kakaibang ngiti. Napag-isip-isip ko, wika ng matanda. Kung patuloy mong mapapalago ang ani sa lupa ko, maaari kitang gawing katiwala ng buong sakahan. Hindi agad nakapagsalita si Ramon. Mas mataas ang kita, dagdag ng Don, mas malaking bahagi sa ani. Ngunit kailangan mong bantayan ang iba pang magsasaka. Sisiguraduhin mong susunod sila sa mga patakaran ko. Alam ni Ramon ang ibig sabihin nito. Ang pagiging katiwala ay hindi lamang karangalan. Ito'y kapangyarihan. Siya ang mag-uulat kung sino ang dapat singilin, kung sino ang dapat paalisin, at kung sino ang may utang na dapat pagbayarin. Pag-isipan mo, sabi ng Don, hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Pag-uwi niya, tahimik si Ramon. Ano ang sabi? Tanong ni Elena. Ipinaliwanag niya ang alok. Malaki ang maitutulong niyan sa atin, wika ni Elena, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Ngunit kapalit noon ay ang pagtindig laban sa mga tulad natin. Napaupo si Ramon. Ang tukso ay malinaw na nasa harapan niya, Bawam. Hindi na ito tungkol sa pera lamang, kundi sa posisyon. Sa labas ng kubo, ang punong balete ay tahimik, ngunit ang hangin ay tila may dalang paalala. Ang pangakong binitiwan niya ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay. Ito'y tungkol sa pananatiling tao sa gitna ng kapangyarihan. Sa gabing iyon, mas mabigat ang desisyong kailangang gawin ni Ramon kaysa noong una niyang hawakan ang mahiwagang sisidlan. Ang biyaya ay nagbukas ng pinto. Ngayon kailangan niyang piliin kung tatawid siya bilang lingkod ng kapangyarihan o mananatiling tapat sa kanyang pinagmulan. Pagdamag na nag-isip si Ramon tungkol sa alok ni Don Federico. Ang pagiging katiwala ng buong sakahan ay hindi lamang magdadala ng mas mataas na kita. Ito'y magbibigay sa kanya ng impluensya sa loob ng bayan ng Agustin. Sa unang pagkakataon, magkakaroon siya ng tinig sa mga pasya ng may-ari ng lupa. Ngunit kasabay nito ang isang katotohanang hindi niya maitatanggi, ang tungkuling ipatupad ang mga patakaran na matagal na niyang itinuturing na hindi makatarungan. Kinabukasan, maagang nagising si Elena at nadatnan si Ramon na nakaupo sa labas, nakatanaw sa punong balete. Napagpasyahan mo na ba? Mahinahon niyang tanong. Huminga ng malalim si Ramon. Oo, ngunit hindi ito madaling desisyon. Lumipas ang ilang oras bago siya muling nagtungo sa malaking bahay ni Don Federico. Sa loob ng opisina ng Don, tahimik ang paligid. Nakapako ang mga mata ng matanda kay Ramon. Ano ang sagot mo? Diretsong tanong nito. Maraming salamat po sa tiwala, panimula ni Ramon. Ngunit hindi ko po matatanggap ang alok. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Don. Hindi mo matatanggap? Opo, ako'y magsasaka. Naiintindihan ko ang hirap ng mga kasama ko sa bukid. Kung ako ang magbabantay sa kanila para lamang masiguro ang mas malaking kita, hindi ko po matitiis. Tahimik ang silid.
Pinag-isipan mo ba ng mabuti? Malamig na tanong ng Don. Opo, mas pipiliin ko pong manatiling patas kaysa maging makapangyarihan. Matagal na tumingin ang Don sa kanya na para bang sinusukat ang kanyang tapang. Sa wakas, bahagyang tumango ang matanda. Bihira ang tulad mo, sabi nito. Ngunit tandaan mo ang tumatanggi sa kapangyarihan ay hindi laging pinapaboran ng kapalaran. Lumabas si Ramon na magaan ang dibdib, bagaman alam niyang maaaring magbago ang pakikitungo ng Don sa kanya. Pagbalik niya sa kubo, sinalubong siya ni Elena. Ano man ang napagdesisyonan mo, sabi nito, kasama mo ako. Tumanggi ako, tugon ni Ramon. Ngumiti si Elena at sa kanyang mga mata ay may halong pagmamataas at pag-unawa. Kung gayon, sabi niya, hindi na sayang ang pangako. Ngunit hindi nagtagal nagsimulang maramdaman ni Ramon at Elena ang mga epekto ng desisyon. Ang susunod na hatian ng ani ay tila mas mahigpit. May mga bagong patakaran na ipinatupad si Don Federico. Mas mataas na singil sa paggamit ng patubig, mas maigting na inspeksyon sa ani. Hindi tuwirang pinarurusahan si Ramon, ngunit malinaw ang mensahe. Ang pagtanggi ay may kapalit. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagyabong ng kanilang palay. Mula sa natirang mahiwagang binhi, pinalawak nila ang taniman. Sa bawat pagtubo ng bagong uhay, tila pinatitibay ang kanilang paninindigan. Ngunit isang hapon may kakaibang pangyayari. Habang nagdidilig si Elena, napansin niyang may ilang tangkay ng palay na biglang nanilaw. Isang bagay na hindi pa nangyari mula nang itanim nila ang mahiwagang binhi. Tinawag niya si Ramon. Hindi ito karaniwan, sabi ni Ramon habang sinusuri ang mga tangkay. Parang unti-unting nawawala ang sigla. Sa gabing iyon, muling nagtungo si Ramon sa ilalim ng balete. May nagbago, wika niya sa dilim. Ang biyaya ba ay nawawala? Muling sumilay ang liwanag at lumitaw ang diwata. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may lungkot sa kanyang mga mata. Ang biyaya ay hindi walang hanggan, sabi nito. Ito'y lumalakas sa kabutihan at humihina sa pagdududa. Hindi ako nagduda, maring sagot ni Ramon. Ngunit ang paligid mo ay puno ng alinlangan, tugon ng diwata. Kapag ang puso ng isang lugar ay nababalot ng inggit at takot, naapektuhan ang daloy ng biyaya. Ano ang dapat kong gawin? Hindi sapat ang pagiging mabuti sa sarili mong pamilya, sagot nito. Kung nais mong manatili ang pagpapala, kailangan mong ibahagi ang kaalaman, hindi lamang ang ani. Napaisip si Ramon, ibahagi ba paano? Turuan mo sila, sabi ng diwata. Ang biyayang tunay ay hindi nakatago sa sisidlan, kundi sa paraan ng pagtatanim, sa pag-aaruga at sa pagkakaisa. Unti-unting naglaho ang diwata at ang mga salita nito ay nanatili sa hangin. Kinabukasan, nagpasya si Ramon na tawagin ang ilang magsasaka sa baryo kasama na si Arturo. Sa ilalim ng araw, ipinakita niya ang paraan ng maingat na pagpili ng binhi, ang wastong pagitan ng pagtatanim, at ang paggamit ng natural na pataba na natuklasan nila sa pagsubok at pag-obserba. Hindi niya ibinahagi ang lihim ng sisidlan, ngunit ibinahagi niya ang lahat ng natutunan nila mula nang magsimula ang kanilang pag-angat. Sa simula ay may pag-aalinlangan. Ngunit nang makita ng iba ang resulta sa sarili nilang taniman, makalipas ang ilang linggo, unti-unting nabawasan ang pagdududa. Maging si Arturo ay napilitang lumapit. Hindi ko akalaing tuturuan mo kami, mahina nitong sabi. Pare-pareho tayong magsasaka, sagot ni Ramon. Kung uunlad ang isa, mas mabuti kung uunlad ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, napansin nilang muling bumalik ang sigla ng kanilang palay. Ang mga nanilaw na tangkay ay napalitan ng bago at mas matibay na usbong. Sa ilalim ng balete, tila mas maliwanag ang hangin. Ang desisyong tumanggi sa kapangyarihan ay hindi naging wakas ng kanilang pagsubok. Ito ang naging simula ng mas malalim na pagbabago. Sa bayan ng Agustin, unti-unting nabubuo ang isang bagong diwa, hindi lamang pag-asenso ng isang pamilya, kundi pag-angat ng buong komunidad. Ngunit sa bawat paglawak ng kabutihan, may mga puwersang maaaring hindi masiyahan. At sa di kalayuan, may bagong aninong nagsisimulang gumalaw sa gilid ng kanilang mundo. Unti-unting nagbago ang anyo ng bayan ng Agustin. Ang mga sakahang dati tigang at madaling dapuan ng peste ay nagsimulang magpakita ng panibagong sigla. Hindi man kasing ani ng kina Ramon,
sapat na upang maramdaman ng mga magsasaka ang pag-angat. Ang dating tahimik at mabigat na hangin sa baryo ay napalitan ng mahinahong pag-asa. Ngunit sa pagyabong ng marami, may isang pusong lalong tumitigas. Si Don Federico ay hindi natuwa sa unti-unting pagkakaisa ng mga magsasaka. Bagamat tumataas ang kabuuang ani ng kanyang lupain, napapansin niyang mas nagiging matatag ang loob ng kanyang mga tauhan. Hindi na sila basta natitinag sa pananakot ng mas mataas na singil o bagong patakaran. Isang gabi, ipinatawag niya ang kanyang katiwala. Napapansin mo ba ang pagbabago? Malamig niyang tanong. Opo, Don, mas nagkakaisa sila ngayon. At sino ang ugat? Hindi na kinailangang banggitin ang pangalan. Pareho nilang alam ang sagot. Sa mga sumunod na araw, may mga balitang kumalat na balak itaas muli ang upa sa lupa. May bulong-bulungan na maaaring palitan ang ilang nakikisaka kung hindi sila susunod sa bagong alituntunin. Nakarating ang balitang ito kay Ramon. Tahimik siyang nakinig sa mga kapwa magsasaka na nagtipon sa ilalim ng punong mangga malapit sa bukid. Kung tataasan ang singil, paano tayo? Tanong ni Mang Lito. Hindi tayo makakatagal, sagot ng isa. Lahat ng mata ay napunta kay Ramon kahit wala siyang posisyon o titulo. Hindi natin kailangang maghimagsik, wika niya. Ngunit maaari tayong magkaisa. Kung sabay-sabay tayong makikipag-usap, mas maririnig ang ating tinig. Hindi madali ang makipagtalo sa may-ari ng lupa, bulong ni Arturo, na ngayon ay tila mas mahinahon kaysa dati. Hindi ito pagtatalo, sagot ni Ramon. Ito'y pakikipag-usap bilang mga taong may dangal. Nang gabing iyon, muling nagtungo si Ramon sa ilalim ng balete. Mukhang hindi matatapos ang pagsubok, wika niya sa hangin. Muling lumitaw ang diwata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay tila may mahinang anyo ng iba pang liwanag, mga presensyang hindi malinaw, ngunit dama ang kanilang pag-iral. Ang biyaya, sabi ng diwata, ay hindi lamang para sa lupa, ito'y para sa puso ng tao, ngunit tandaan mo, kapag ang liwanag ay lumalakas, mas nagiging malinaw ang anino. May mas malaki pa bang panganib? Tanong ni Ramon. Ang kapangyarihan na natatakot mawalan ay nagiging mas mahigpit, tugon nito. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa takot. Handa akong harapin ito, sagot ni Ramon, bagamat sa loob niya ay may bahid ng pangamba. Hindi lamang ikaw ang susubukin, dagdag ng diwata, pati ang iyong asawa. Napakunot ang noo ni Ramon. Si Elena? Ngunit muli naglaho ang diwata bago pa siya makapagtanong pa. Kinabukasan habang si Ramon ay nasa bukid, may dumating na 2 tauhan ni Don Federico sa kanilang kubo. Naabutan nila si Elena na nag-aayos ng mga palay. May utos ang Don, sabi ng isa. Simula sa susunod na anihan, tataas ang bahagi ng may-ari. Ngunit may kasunduan po kami, mahinahong sagot ni Elena. Nagbabago ang mga kasunduan, malamig na tugon ng tauhan. At may isa pa, nais ng Don na malaman kung saan ninyo natutunan ang bagong paraan ng pagtatanim. Naramdaman ni Elena ang bigat ng tanong. Hindi ito simpleng pag-uusisa. Ito'y paghahanap ng control. Natuto po kami sa karanasan, sagot niya nang hindi nanginginig ang tinig. Nagkatinginan ang 2 tauhan bago umalis. Pagbalik ni Ramon, isinalaysay ni Elena ang nangyari. Hindi na ito tungkol lamang sa ani, sabi ni Ramon. Ito'y tungkol sa kung sino ang may hawak ng kaalaman. Lumipas ang ilang araw at dumating ang itinakdang pagpupulong sa bahay ni Don Federico. Sama-samang nagtungo ang mga magsasaka, pinangunahan ni Ramon. Sa loob ng malawak na bulwagan, tahimik ang lahat. Alam kong may mga hinaing kayo, panimula ng Don. Ngunit tandaan ninyo, akin ang lupa. At amin po ang pawis, mahinahong sagot ni Ramon. Nagkaroon ng bahagyang bulungan sa hanay ng mga tauhan. Hindi namin hinahamon ang inyong pagmamayari, dagdag ni Ramon. Ngunit kung masyadong mataas ang singil, bababa rin ang kalidad ng ani. Kapag bumagsak kami, babagsak din ang kita ng lupa. Matagal na tumahimik ang Don. Sa kanyang mukha ay mababasa ang pakikipagbuno sa pagitang kapritsyo at katwiran. Sa huli, nagbigay siya ng kompromiso. Hindi tataasan ang bahagi sa loob ng 1 taon, ngunit may condition. Nais niyang makita ang eksaktong paraan ng pagtatanim na ginagamit ni Ramon. Pag-uwi ng grupo, may halo ng paghinga ng maluwag at pag-aalala.
Ano ang gagawin mo? Tanong ni Elena. Hindi agad nakasagot si Ramon. Ang kaalamang ibinahagi niya sa mga magsasaka ay bunga ng sipag at pag-oobserba. Ngunit ang tunay na himala ay nagsimula sa ilalim ng balete. Kung ipapakita niya ang lahat, baka tuluyang mawala ang hiwagang pinagmulan nito. Ngunit kung tatanggi siya, maaaring mas lumala ang sitwasyon. Sa gabing iyon, tila mas malakas ang ihip ng hangin sa paligid ng punong balete. Ang susunod na desisyon ay hindi na lamang tungkol sa pagtulong o pagtanggi sa kapangyarihan. Ito'y tungkol sa pagtatanggol sa hiwaga at sa pagpili kung hanggang saan dapat ilantad ang biyayang ipinagkaloob. At sa dilim ng gabi, may bagong presensyang gumagalaw sa pagitan ng mga ugat ng puno, hindi tulad ng liwanag ng diwata, kundi mas malamig at mas mabigat. Magdamag na nag-isip si Ramon sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara. Ang kondisyon ni Don Federico ay malinaw. Ipakita ang paraan ng kanilang pagtatanim kapalit ng pansamantalang kapayapaan sa hatian. Ngunit alam ni Ramon na hindi simpleng paraan lamang ang hinihingi ng Don. Ang nais nito ay control sa kaalaman. Sa sino mang magtatangkang umangat. Hindi natin maaaring sabihin ang lahat. Wika ni Elena habang tinutupi ang mga tuyong palay. Ngunit hindi rin natin maaaring magsinungaling. Tahimik na tumango si Ramon. Ipapakita ko ang kaya kong ipakita. Ang sipag, ang pag-aaral ng lupa, ang wastong pagtatanim. Ngunit ang hiwagang nagsimula sa ilalim ng balete, mananatili iyon sa atin. Kinabukasan sa gitna ng bukid, ipinakita ni Ramon kay Don Federico at sa kanyang mga tauhan ang bawat hakbang ng kanilang ginagawa. Ang mas maingat na pagpili ng lupa, ang pagbabad ng binhi sa natural na solusyon mula sa halamang nakapaligid sa sakahan, ang wastong distansya ng bawat punla upang hindi magagawan sa sustansya. Tahimik na nagmasid ang Don. Walang kakaiba, wika nito sa huli. Ito'y disiplina lamang. Opo, sagot ni Ramon, disiplina at malasakit sa lupa. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin niyang tila hindi kumbinsido ang Don. May hinahanap itong higit pa, isang lihim na hindi niya mahanap. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimulang kumalat ang kakaibang balita sa baryo. May ilang bahagi ng lupain ng ibang magsasaka na biglang natuyuan ng patubig. May mga pilapil na nasira sa gabi, tila sinadyang bungkalin. Hindi nagtagal, may nagbulong kay Ramon. May mga taong umiikot sa gabi, sabi ni Mang Lito. Hindi natin kilala. Muling bumigat ang hangin sa bayan ng Agustin. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, narinig ni Elena ang mahinang kaluskos malapit sa kanilang taniman. Hindi ito tulad ng dati, hindi simpleng yabag ng tao. Lumabas siya at nakita ang ilang tangkay ng palay na tila nilalamon ng maitim na anino. Ang mga dahon ay nanlalambot at ang lupa sa paligid ay tila nanunuyo. Tinawag niya si Ramon. Sa liwanag ng buwan, malinaw nilang nakita ang kakaibang pag-itim ng ilang bahagi ng lupa. Parang may malamig na hiningang dumaan doon. Hindi ito gawa ng tao, bulong ni Elena. Ang gabing iyon, agad nagtungo si Ramon sa ilalim ng balete. May nangyayari, wika niya. Hindi ito tulad ng dati. Lumabas ang diwata, ngunit ang kanyang anyo ay tila mas maputla. May puwersang kumikilos, sabi nito. Hindi lahat ng nagbabantay sa lupa ay nagtataguyod ng buhay. Ano iyon? Tanong ni Ramon. May mga nilalang na naaakit sa inggit at takot. Kapag ang isang lugar ay nababalot ng pagdududa, nagkakaroon sila ng lakas. Mapipigilan ba ito? Hindi sa pamamagitan ng galit, sagot ng diwata. Ang liwanag ay hindi nakikipaglaban sa dilim sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa patuloy na pagningning. Hindi agad naunawaan ni Ramon ang ibig sabihin nito, ngunit alam niyang may dapat siyang gawin. Kinabukasan, tinipon niya ang mga magsasaka. May sumisira sa ating mga pilapil, sabi niya. Ngunit kung magbabantay tayo ng sama-sama, walang makakapasok. Sa halip na magkanya-kanya, nagpasya ang mga magsasaka na magpalitan ng pagbabantay sa gabi. Hindi ito madali, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang tunay na pagkakaisa. Sa mga sumunod na gabi, unti-unting nabawasan ang pagkasira ng lupa. Ang maitim na bahid ay tila humina. Ngunit isang gabi, may nangyaring hindi inaasahan. Habang nagbabantay si Ramon, nakita niya si Arturo na nakatayo malapit sa kanilang taniman. Ngunit hindi ito gumagalaw. Nakatingin lamang ito sa lupa,
tila may kausap na hindi nakikita. Arturo, tawag ni Ramon. Nilingon siya ng lalaki. Sa kanyang mga mata ay may kakaibang lamig. Hindi patas, mahinang sabi nito. Bakit ikaw? Napansin ni Ramon ang madilim na lilim sa likod ni Arturo, isang anyong hindi ganap na hugis, ngunit malinaw ang presensya. Hindi ito tungkol sa akin, sagot ni Ramon. Kung may galit ka, sa akin mo ibaling, huwag sa lupa. Sandaling natahimik si Arturo, tila nakikipagbuno sa sariling isipan. Sa sandaling iyon, may mahinang liwanag na sumiklab mula sa ilalim ng balete at kumalat sa paligid ng bukid. Ang madilim na anino ay tila umurong at ang lamig sa hangin ay unti-unting nawala. Napaupo si Arturo sa lupa, hawak ang ulo. Hindi ko alam kung bakit ako galit, bulong niya. Lumapit si Ramon at tinulungan siyang tumayo. Hindi mo kailangang makipagkumpetensya sa akin, sabi niya. Kung uunlad ako, hindi iyon bawas sa iyo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon ang tunay na bigat ng inggit. Hindi lamang ito damdamin, kundi puwersang maaring magpahina sa isang komunidad. Kinabukasan, mas malinaw ang sikat ng araw sa bukid. Ang mga dahong nanlambot ay tila bumangon muli. Ngunit alam ni Ramon na hindi pa tapos ang pagsubok. Ang dilim ay umatras, ngunit hindi tuluyang naglaho. At sa ilalim ng balete, naroon pa rin ang hiwagang nagbigay buhay sa kanilang pag-angat. Patuloy na nagbabantay at naghihintay kung hanggang saan dadalhin ng mag-asawa ang kanilang katotohanan. Pagkaraan ng gabing iyon, tila nagbago ang himpapawid sa bayan ng Agustin. Hindi man tuluyang nawala ang pag-aalinlangan sa puso ng ilan, nabawasan ang bigat ng inggit na dati tahimik na gumagapang sa pagitan ng mga magsasaka. Si Arturo ay ilang araw na hindi lumalabas ng bahay. Nang sa wakas ay nagpunta siya sa bukid, siya ay tahimik at hindi na gaya ng dati. Lumapit siya kay Ramon habang ito'y nag-aayos ng pilapil. May nais akong sabihin, panimula niya. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noong gabing iyon. Parang may bumubulong sa akin na hindi patas ang lahat. Hindi siya hinusgahan ni Ramon. Kapag ang puso ay puno ng pangamba, madaling pumasok ang maling isip, sagot niya. Ngunit ang mahalaga, pinili mong hindi magpadala. Mula noon, mas naging bukas ang pakikitungo ni Arturo sa kanya. Hindi sila naging matalik na magkaibigan, ngunit ang dating hidwaan ay napalitan ng tahimik na paggalang. Samantala lumago ang inisyatibo ng mga magsasaka. Nagkaroon sila ng kasunduan na magtulungan sa pagbabantay, sa pag-aayos ng patubig, at sa pagbili ng mga kailangan sa mababang halaga sa pamamagitan ng sama-samang pag-order mula sa kabayanan. Hindi man ito revolusyon, malinaw na pagbabago ito. Ngunit hindi nagtagal, may panibagong hamon. Isang malakas na bagyo ang inanunsiyo sa radyo ng baryo. Isang unos na inaasahang daraan mismo sa kanilang lalawigan. Ang mga magsasaka ay nagmadaling mag-ani ng maagang uhay at magpatibay ng mga pilapil. Kung bumagsak ang palay ngayon, masasayang ang lahat, sabi ni Mang Lito. Hindi lamang sa atin, dagdag ni Elena, kundi sa buong baryo. Sa gabi bago dumating ang bagyo, ang hangin ay tila may dalang babala. Ang punong balete ay marahang umuuga at ang mga ugat nito ay tila mas lalong nakalawit sa lupa. Lumabas si Ramon at tumayo sa ilalim ng puno. Hindi ko alam kung kaya naming harapin ito, bulong niya. Lumabas ang diwata at sa pagkakataong ito, ang kanyang anyo ay tila kasabay ng paggalaw ng hangin. Ang kalikasan ay hindi kalaban, sabi nito. Ito'y paalala na walang kontrol ang tao sa lahat. Masasayang ba ang ani? Tanong ni Ramon. Ang biyayang ibinigay ay hindi nangangahulugang walang pagsubok, tugon ng diwata. Ngunit tandaan mo, ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa. Hindi na ito nagsalita pa at naglaho sa gitna ng papalakas na hangin. Nang sumapit ang hating gabi, dumating ang bagyo. Umuugong ang hangin at bumabagsak ang ulan na tila walang tigil. Sa loob ng kubo, magkahawak kamay sina Ramon at Elena, pinakikinggan ang hampas ng unos sa bubong na pawid. Kinabukasan, nang unti-unting humupa ang ulan, nagtungo ang mga magsasaka sa bukid. May mga bahagi ng palayan ang nalugmok. May mga pilapil na napinsala. Ngunit sa kabila ng lakas ng bagyo, hindi tuluyang nasira ang kanilang ani. Ang mga tanim ni Ramon, lalo na ang mula sa natitirang mahiwagang binhi, ay nanatiling nakatayo, bagamat may ilang tangkay ang nabali.
Kung nagkanya-kanya tayo, sabi ni Arturo habang nag-aayos ng pilapil, mas malaki ang nasira. Tumango si Ramon. Ang lupa ay mas matatag kapag hindi pinababayaan. Sa loob ng ilang araw, sama-samang inayos ng mga magsasaka ang nasirang bahagi ng bukid. Walang hinihintay na kapalit, walang hinihinging bayad. Maging si Don Federico ay napilitang kilalanin ang kanilang pagtutulungan. Kung ganyan kayo magtrabaho, sabi nito sa kanyang katiwala, hindi basta-basta babagsak ang lupang ito. Sa ilalim ng balete, naramdaman ni Ramon ang kakaibang kapayapaan. Hindi man ganap na ligtas ang kanilang kinabukasan, malinaw na may nabubuo ng mas matibay kaysa kayamanan. Isang komunidad na natutong magtiwala sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng pag-asa may bagong pangyayaring naganap. Isang umaga, natagpuan ni Elena ang sisidlan na pinaglagyan ng mahiwagang binhi, ang sisidlang matagal na nilang itinago sa ilalim ng kanilang higaan, na tila mas magaan kaysa dati. Pinuksan nila ito. Iilang butil na lamang ang natitira. At ang mga ito ay hindi na kasing liwanag ng dati. Napatingin sila sa isa't isa. Ang biyaya ba ay unti-unti nang nauubos? O ito ba'y hudyat na ang susunod na yugto ng kanilang paglalakbay ay hindi naaasa sa hiwaga, kundi sa mga natutunan nila mula rito? Sa ilalim ng punong balete, ang hangin ay tahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, naroon ni Ashirid Bilgaiden na naroon ang pakiramdam na ang tunay na pagsubok ay hindi na tungkol sa pagkuha ng biyaya, kundi sa pananatili ng liwanag kapag ito'y tila unti-unting kumukupas. Matagal na pinagmasdan ni Ramon at Elena ang sisidlan. Iilang butil na lamang ang naroon, mapurol ang dating kinang at tila ordinaryong palay na lamang kung pagmamasdan sa unang tingin. Wala na ang dating init na parang may sariling tibok. Hindi natin maaaring umasa rito magpakailanman, mahinang sabi ni Elena. Tumango si Ramon. Marahil hindi ito ibinigay upang maging sandigan habang buhay. Tahimik nilang isinara ang sisidlan at ibinalik ito sa pinakatagong bahagi ng kanilang kubo. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang pag-angat, hindi na hiwaga ang nasa sentro ng kanilang pag-uusap, kundi ang sariling kakayahan. Sa labas, unti-unting bumabangon ang mga palayang napinsala ng bagyo. Ang ilang bahagi ay kailangang muling taniman, ngunit hindi na tulad ng dati ang takot ng mga magsasaka. May natutunan na silang disiplina, pagtutulungan, at maingat na pangangalaga sa lupa. Isang hapon, muling ipinatawag ni Don Federico ang mga magsasaka. Sa bulwagan ng kanyang malaking bahay, tahimik ang lahat. Ngunit hindi na ito ang parehong katahimikang puno ng pangamba. May paninindigan na sa mga mata ng bawat isa. Nakita ko ang ginawa ninyo matapos ang bagyo, panimulan Don. Hindi ko inasahan ang ganitong pagkakaisa. Walang sumagot. Dahil dito, dagdag niya, magkakaroon tayo ng bagong kasunduan. Mananatili ang hatian at bibigyan ko kayo ng pagkakataong magtanim sa mas malaking bahagi ng lupa. Isang bulungan ang kumalat sa hanay ng mga magsasaka. Hindi ito ganap na tagumpay, ngunit malinaw na pagkilala. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit si Arturo kay Ramon. Hindi ko akalaing darating ang araw na makikipag-usap tayo sa Don nang hindi nanginginig, sabi niya. Hindi ito dahil sa akin, sagot ni Ramon. Ito'y dahil sa atin. Sa gabing iyon, muli siyang nagtungo sa ilalim ng balete. Kung unti-unti nang nawawala ang hiwaga, wika niya sa dilim, handa na ba kami? Lumabas ang diwata, ngunit ang kanyang anyo ay tila mas malinaw kaysa dati, hindi na lamang liwanag, kundi tila bahagi na ng hangin at lupa. Ang hiwaga ay hindi nawawala, sabi nito. Ito'y nagbabago. Nauubos na ang binhi, tugon ni Ramon. Ang tunay na binhi, sagot ng diwata, ay naitanim na sa puso ninyo at sa puso ng baryo. Tahimik si Ramon. Hindi kita pinayaman upang ikaw ay maging hiwalay sa iba. Dagdag ng diwata, pinayaman kita upang maunawaan mo na ang kayamanan ay lumalago kapag ibinabahagi. Kung gayon, tanong ni Ramon, hindi na ba kami muling tatanggap ng himala? Ngumiti ang diwata. Kapag natutunan ng tao na maging himala para sa iba, hindi na niya kailangang maghintay pa. Unti-unti itong naglaho at sa pagkakataong iyon, walang pangambang naiwan, kundi kapayapaan. Kinabukasan nagpasya sina Ramon at Elena na gamitin ang natitirang butil sa sisidlan hindi para sa kanilang bukid,
kundi para sa isang maliit na lupang pinagsama-samang pag-aari ng ilang mahihirap na magsasaka na wala pang sapat na puhunan. Kung ito ang huling hiwaga, sabi ni Elena, mas mabuting magsimula ito ng panibagong pag-asa. Tinanim nila ang mga natitirang butil nang hindi ipinapahayag ang pinagmulan nito. Lumipas ang mga linggo. Muling tumubo ang palay, hindi kasing ningning ng dati, ngunit matibay at masigla. At higit sa lahat, ang mga magsasakang nagtanim nito ay natutong pangalagaan ang lupa sa paraang itinuro ni Ramon. Hindi na sila umaasa sa himala. Umaasa sila sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, ang bayan ng Agustin ay naging kilala sa masaganang ani at pagkakaisa ng mga magsasaka. Hindi ito perpektong lugar. May mga pagtatalo pa rin, may mga suliraning dumarating. Ngunit may pundasyong nabuo na hindi basta masisira. Isang gabi, habang magkatabi sina Ramon at Elena sa labas ng kanilang kubo, napansin nilang tila mas tahimik ang punong balete. Wala nang kakaibang liwanag. Wala nang bulong. Ngunit sa katahimikang iyon, dama nila ang kakaibang kaganapan. Parang natapos ang isang yugto. Parang nagpaalam, sabi ni Elena. Marahil, sagot ni Ramon, o marahil nagtitiwala na. Sa ilalim ng balete, ang lupa ay tila ordinaryo na muli. Ngunit sa puso ng mag-asawa at ng buong baryo, may hiwagang nanatili, hindi sa anyo ng kumikislap na butil, kundi sa anyo ng pananagutan, kabutihan at pagkakaisa. At doon nagsimulang umusbong ang isang mas malalim na tanong. Kung ang biyaya ay hindi na nakikita, paano nila haharapin ang susunod na pagsubok na walang gabay ng diwata? Lumipas ang mga buwan mula nang itanim ni Ramon at Elena ang huling mga butil mula sa mahiwagang sisidlan. Wala nang liwanag na sumisilay sa ilalim ng punong balete. Wala nang tinig na bumubulong sa gabi. Ang lahat ay tila bumalik sa karaniwang daloy ng buhay. Ngunit sa bayan ng Agustin, walang naging karaniwan matapos ang mga nagdaang pangyayari. Ang mga magsasaka ay hindi na basta naghihintay ng awa ng panahon. Natuto silang magplano, magtulungan at magbahagi ng kaalaman. May mga kabataang nagsimulang matuto ng wastong paraan ng pagtatanim, hindi lamang mula sa nakasanayan, kundi mula sa masusing pag-aaral ng lupa at panahon. Si Ramon ay hindi naging pinuno sa titulo, ngunit sa gawa at paninindigan. Kapag may alitan, siya ang kinakausap. Kapag may suliranin sa bukid, siya ang unang tinatawag. Ngunit hindi niya kailanman inangkin ang karangalan. Sa halip, lagi niyang ibinabalik ang pagkilala sa komunidad. Si Elena naman ay naging tahimik na sandigan ng kababaihan sa baryo. Tinuruan niya silang mag-imbak, magplano ng gastusin, at magtanim sa maliliit na bakuran upang hindi lamang sa palay umasa ang kanilang kabuhayan. Unti-unting nagbago ang pananaw ng mga tao sa kayamanan. Hindi na lamang ito nasusukat sa dami ng ani o laki ng bahay, kundi sa kakayahang magbigay at magpanatili ng dangal. Isang hapon dumating si Don Federico sa kanilang kubo, isang bagay na bihirang mangyari. Hindi siya nagdala ng tauhan. Ramon, wika niya, matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi ito tono ng paghamon, kundi ng pag-amin. Ang lupang ito ay mas umunlad sa ilalim ng pagkakaisa ninyo kaysa sa ilalim ng takot. Tahimik na nakinig si Ramon. Nais kong ipagbili ang isang bahagi ng lupa sa inyo, dagdag ng Don, sa halagang kaya ninyong hulugan. Nagulat si Elena, ang alok na iyon ay higit pa sa inaasahan nila noon. Bakit po? Tanong ni Ramon. Dahil natutunan kong ang tunay na pagmamayari ay hindi lamang papel. Sagot ng Don, ito'y pananagutan. Hindi agad sumagot si Ramon. Ngunit sa kanyang puso alam niyang ang panahong dati pinangarap lamang nila ay narito na. Sa mga sumunod na taon, nakapag-ipon ang mag-asawa at nakabili ng maliit na bahagi ng lupa. Hindi ito malawak, ngunit ito'y kanila, pinaghirapan at pinangalagaan. Isang gabi habang ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay banayad, muling naupo sina Ramon at Elena sa ilalim ng punong balete. Matanda na ang puno at ang ilang sanga nito ay tila mas mahina na, ngunit nananatili itong matatag. Kung wala ang nangyari noon, sabi ni Elena, marahil hindi tayo matututong tumayo sa sariling paa. Tumango si Ramon. At marahil kung umasa tayo lamang sa hiwaga, hindi rin tayo matutong magtiwala sa isa't isa. Tahimik silang nagmasid sa paligid. Wala nang liwanag na sumisiklab,
wala nang anyong lumilitaw. Ngunit sa katahimikan, may pakiramdam ng kaganapan. Parang may presensyang nakangiti sa kanilang paglalakbay. Sa huli, naunawaan nila ang tunay na kahulugan ng biyaya. Hindi ito ang kumikislap na butil. Hindi ito ang pagdami ng pera. Hindi ito ang pag-alok ng kapangyarihan. Ang tunay na biyaya ay ang kakayahang manatiling tapat sa pangako kahit wala nang nagpapaalala. Ang pagpili ng kabutihan kahit may pagkakataong maging sakim. Ang pag-angat na hindi nakatapak sa iba, kundi nag-angat din sa kanila. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Ramon at Elena ay naging bahagi ng alaala ng bayan ng Agustin. Hindi bilang alamat ng diwata, kundi bilang kwento ng dalawang taong piniling maging liwanag sa gitna ng dilim. At sa ilalim ng balete, na minsang naging saksi sa hiwaga, na natiling tahimik ang lupa, tila nag-iingat ng lihim na hindi na kailangang ibunyag. Dahil ang pinakamahalagang hiwaga ay hindi nakatago sa ilalim ng puno. Ito'y nakatanim sa puso ng taong marunong magmahal, magbigay at manatiling totoo.